Ang alamat ng durian. Noong unang panahon sa isang bayan sa Mindanao ay may matandang babae na lalong kilala sa tawag na Tandang During. Nakatira siya sa paanan ng bundok. Ang maliit niyang kubo ay nakatayo sa gitna ng malawak niyang bakuran na naliligid ng mga puno. Si Tandang During ay karaniwan ng ginagawang katatakutan ng mga ina sa kanilang malilikot na mga anak. Sabi nila ay lahi ito ng mangkukulam kung kaya dapat iwasan. Si Tandang During ay nasanay ng mamuhay na nag-iisa. Mula nang mamatay ang asawa at mga anak, ay hindi na siya umalis sa paanan ng bundok. Tahimik siyang tao at dahil matanda na, ay mas ibig pa niyang asikasuhin na lang ang mga tanim na halaman. Masungit si Tandang During kaya iniiwasan ng mga tao. Noong kamamatay pa lang ng mga mahal niya sa buhay, ay marami ang nag-alok ng tulong ngunit tinanggihan niya. Sa gayon, ay unti-unti na ring lumayo sa kanya ang mga tao hanggang maging panakot na lamang siya sa makukulit na mga bata. Ilang taon ang nagdaan. Ang dating makukulit na mga bata ay malalaki na, ngunit si Tandang During ay gayon pa rin. Nag-iisa sa kubo sa paanan ng bundok at hindi nakisalamuha sa mga tao. Isang gabi ay itinaboy ng hanging amihan ang isang kakaibang amoy sa komunidad. Hindi nila alam kung ano ang amoy na yon at kung saan galing. Nanatili ang amoy ng sumunod pang mga araw at patindi ng patindi. Nagpasya ang mga tao na hanapin ang pinanggalingan ng amoy. Nagkaisa silang puntahan ang kubo ni Tandang During nang matiyak na doon nanggagaling ang amoy. Hinanap nila ang matanda ngunit hindi nila ito nakita. Sa halip ay nabaling ang pansin nila sa isang puno na ang mga bunga ay may matitigas na balat at matatalim na tinik. Dahil sa sobrang hinog na, ay nagsisimula ng bumuka ang mga prutas. Isang lalaki ang umakyat ng puno para kumuha ng bunga. Nagtakip sila ng ilong nang buksan ang prutas. Subalit, pare-pareho ring nasarapan sa lasa ng prutas na yon. Nagsipitas sila ng mga bunga at iniuwi sa kani-kanilang bahay. Nang may makasalubong silang isang matanda na taga-ibang lugar at itinanong kung ano ang dala nilang prutas, ay iisa ang sagot nila. Bunga ng tanim ni Tandang During yan, sabi nila. During yan ang pagkakaintindi sa kanila ng matanda. Kaya, nang bigyan nila ito ng bunga at itanong ng mga kakilala kung ano iyon, ay sinabi nitong, ang pangalan ng prutas ay During yan. Kalaunan ay naging durian. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa susunod pang mga videos.